Nagkabati na nga ba si Senador Amy Marcos at si VP Inday Sara Duterte? So yan ang ating pag-uusapan sa video ito. Pero bago ang lahat, mga kapolitika, ay huwag kalimutan kayo ay mag-like at mag-subscribe muna dito sa ating YouTube channel para kayo ay updated sa issue ng bansa at issue ng lipunan. So ating pag-uusapan sa video ito itong si Vice President Inday Sara Duterte at itong si Senadora Amy Marcos kasi talakay natin doon sa ating previous vlog na kung saan itong si Senadora Amy Marcos is hindi na pupunta sa Davao at hindi na rin sila nakikitang nagsasama lately. Okay, pero nung mga nakaraang linggo, nung first week of April is na nagsama uli itong si Vice President Inday Sara Duterte at si Senadora Amy Marcos dito sa isang pagtitipon sa Isabela. At doon is nag-speak itong si Vice President Inday Sara Duterte tungkol sa kahalagahan ng edukasyon sa mga bata at sa komunidad. At ang sabi niya doon, yung dalawa sa pinakamahalagang key points na kanyang sinabi is yung kahalagahan ng kapayapaan sa pag-unlad at yung learning ng mga bata, kasi kung may kaguluhan walang mag-i-invest na negosyante sa isang lugar, at kung may kaguluhan din ay ito ay sagabal sa pagtututo ng bata na mag-aral. Okay, so kasama niya si Senadora Amy Marcos na kung saan is nag-ano siya doon, namahagi siya ng mga farming materials para sa mga magsasaka. Okay, at namahagi din siya ng land reform, yung pamimigay ng lupa, titulo ng lupa. So naipaliwanag doon ni Amy Marcos. So nagkabati na nga ba itong dalawang kampong ito? Sa palagay ko, mga kapolitika, is nakikisama lang dito si Vice President Inday Sara Duterte. Sa palagay ko dito, kasi meron ngang video na TikTok itong si Inday Sara, di ba, na kung saan sinasabi niya is yung kumakain siya ng mangga, na sabi niya is manggagamit. Dalawa po ang hidden meaning nung sinabi niya, yung sa bagoong, which is sa bagong Pilipinas, at dito sa mangga na manggagamit, yung magkapatid na Amy Marcos at si Bongbong Marcos. Silang dalawa yung pinatutungkulan ni Inday Sara Duterte. At nakita rin naman natin nagsasama itong si VP Sara at si Bongbong Marcos doon sa isang inauguration ata yun, doon sa mga sundalo. So nagsama sila at nagbeso-beso. So hindi ibig sabihin na nagsasama sila is sa loob-looban ni Inday Sara is okay na po, okay na ang lahat. Okay, meron pa rin dinadamdam itong si VP Inday Sara. Kasi doon nga sa kanyang speak sa Inday Sara Nation, ang sabi niya is mag-invest daw tayo doon sa mga taong nagtitiwala sa atin, kasi ang sabi niya, hindi tayo masyadong mag-invest sa lahat ng tao, kasi at the end of the day, kung wala na kayong power at influensya ay iiwanan kayo. Okay, but ito sa side ni Sara Duterte, sa palagay ko lang is nakikita natin na parang bati sila, pero sa loob-looban ni Inday Sara is meron siyang tampo dito sa mga Marcoses, and even dito kay Amy Marcos. Now dito naman sa side ni Amy Marcos, ang nakikita natin is gusto pa rin ni Amy Marcos na makasama ang mga Duterte, pero wala na siyang magagawa kasi nagkaroon na nga ng lamat talaga at bitak itong samahan ng Marcos Duterte. At kahapon nga, di ba, nagkaroon na ng pagbubunyag diyan sa Senado tungkol doon sa doon sa pagsisesyon ng kapatid ni Amy Marcos sa si Bongbong Marcos doon sa Rockwell sa Makati, kasama si Maricel Soriano. So napakalaking bintang po yun, kasi itong si Maharlika, di ba, is supporter siya ng mga Duterte before pa ng Marcos administration, is supporter na talaga itong si Maharlika ng mga Duterte. Okay, at ngayon is tinitira niya na itong si Pangulong Bongbong Marcos. Now magkakabalikan pa ba talaga ang relasyon ng Duterte at ni Marcos? Sa palagay ko dito, mga kapolitika, is malabo nang mangyari yun, kasi yung trust issue sa mga Duterte, okay siguro dito kay VP Inday Sara, pwede pang mapakaiusapan yan, pero doon sa mga kapatid ni Inday Sara ng mga lalaki is parang malabo na, kasi parang yun ang nakamana ng parang yun ang may mga paninindigan at meron na talagang tampo. At in fact, ito nga si Baste Duterte is siya talaga yung
nagpapainit sa social media kasi iba't ibang mga post ang kanyang sinasabi tungkol dito kay Pangulong Bongbong Marcos na kung saan is especially yung hindi natuloy yung pagtitipon dyan sa Bustos, Bulacan, di ba? Kasi hinarang nung tin-wheeler truck at meron ding nakapaskil na kung saan sinasabi is private property daw, bawal daw doon pumasok. Doon sana sa pagdaruusan noong pagtitipon ng mga Duterte supporters para sa kanilang pagtutol dito sa charter change. At gusto ko lang pala sabihin sa inyo mga kapolitika na kung saan nung doon sa Isabela, ito palang si VP Inday Sara, yung kanya palang asawa is isa palang Ilocano, taga Baway, Ilocos Norte. So merong knowledge itong si Vice President Sara Duterte sa pag-speak ng Ilocano, okay? At ang sabi pa nga niya doon is kailangan niyang matuto ng Ilocano kasi yung asawa niya is doon naman sa Davao, matututo siya ng kusa. Ito si VP Inday Sara is kailangan turuan niya ng manual dito mula sa kanyang asawa. At napansin ko rin doon si Amy Marcos doon sa Isabela nung sa speech niya na is sinabi ni Amy Marcos na kung saan sabi niya is itong land reform, itong pamamahagi ng lupa, parang pinuri niya kasi dito si former President Rodrigo Roa Duterte. Ang sabi niya is nung panahon daw ni Pinoy, gusto niya daw magkaroon ng land reform, ibig sabihin ipapamahagi yung mga lupa doon sa mga mahirap na magsasaka na kung saan is matagal ng panahon na nagtatrabaho at wala pa ring pag-aaring lupa. So ang sabi ni Pinoy is hindi daw niya sinusuportahan yung advokasya ni Amy Marcos kasi nung time na yun is nasa Congress na itong si Amy Marcos at naging gobernador na rin ito ng Ilocos Norte. So ang sabi ni Pinoy is ayaw niya daw doon sa land reform kasi hindi naman daw sila mga rebelde. Okay, so ang sabi nung time ni Pinoy hindi sinang-ayunan ni Pinoy. So here comes former President Duterte at ang sabi niya is nag-okay daw itong si former President Rodrigo Roa Duterte dito sa land reform at pinuri niya, nagpapasalamat siya dito kay former President Rodrigo Roa Duterte na kung saan sabi niya is siya daw yung nag-okay at sinang-ayunan yung land reform na ipapamahagi yung mga lupa. So pinuri niya kasi gusto niya pa rin yung mga advokasya at yung mga proyekto ng kanyang ama ay maipapatupad sa kasalukuyang panahon. So yun ang gusto dito ni Amy Marcos, na magkaroon pa rin ng tatak Marcos na mga proyekto. Kumbaga kasi yung former President Marcos Sr., ang sabi niya is malapit daw sa mga magsasaka at mahilig magaling daw ito sa pag-implement ng mga projects, especially sa mga infrastructure. Okay? At in fact, marami pang mga mga project itong Marcos Sr. na napapakinabangan sa kasalukuyang panahon. But nasira lang dahil doon sa corruption din. So, yun din ang naging way bakit napatalsik sila dyan sa Malacanang. So, itong samahan ni Amy Marcos at Inday Sara Duterte, nakikita naman natin sila na on-cam sila is okay sila, nagtatawanan sila, nagbebeso-beso, pero deep inside yan sa kaloob-looban ni Inday Sara Duterte is meron pa rin niyang tampo. Okay, at meron pa rin niyang hinanakit dito sa mga Marcos. At sa palagay ko, sa tamang panahon is kakalas yan si VP Inday Sara Duterte kasi ang sabi niya is pagdating ng panahon na kung saan is wala ka ng impluensya, is yung mga tao na dating sumusuporta sa iyo is iiwanan ka. Okay? Pero itong si Amy Marcos is sa tingin ko kakausapin niya ng sinceridad si Vice President Sara Duterte na kung saan is baka hingi ito ng sorry dito sa mga nangyayari sa pagitan ng Marcos at Duterte tandem. Okay? Kasi inaasahan niya talaga na mag-prosper yung kanilang tandem, but taliwas sa ini-expect yung nangyayari, mga kapolitika. Okay, so yun lamang ang ating opinion at ang ating kuro-kuro at ang ating masasabi tungkol dito sa mga nangyayari kay Amy Marcos at kay VP Inday Sara. Mga kapolitika, huwag kalimutan kayo ay mag-like at mag-subscribe muna dito sa ating YouTube channel para kayo ay updated sa isyu ng bansa at isyu ng lipunan.